Pakinggan po natin at bigyan po natin ng reaksyon itong mga koda ni Harry Roque na para po sa akin ay pambabastos po niya kay PBBM at pagpapakita po ng pagiging ipokrito. No? Dito po, dinisplay po ni Harry Roque na sirang-sira na po yung kanyang integridad at kredibilidad sa pagsasalita po. Hindi na po natin alam kung totoo pa po ba ang kanyang mga sinasabi dahil napaka-inconsistent. Pakinggan po natin at ating pong bigyan ng reaksyon. Kung ikaw talaga ay seryoso na sugpuin itong problema ng korupsyon, gaya ng aking sinabi, dapat sa iyong pamumuhay, ikaw ang maging ehemplo. Alam mo, dapat mong gawin, Marcos Jr., ibalik mo sa kabanang bayan ang mga ninakaw ng pamilya mo. Magnanakaw talaga kayo at napatunayan na yan. At pati sa Amerika, hinahabol ng mga hukuman kung saan nyo tinago yung mga nakaw na yaman ninyo. So, lead by example. Unahin mo munang ibalik ang mga linustay ninyong salapi sa panahon ng iyong ama na ikaw ay magkaroon ng kredibilidad. Hindi po pwede na, ay naku, sige, muli natin mga kurakot. Samantala alam ng lahat, ikaw ay, ang pamilya mo ay nagnakaw and got away with it. Ayun mga kababayan, gigil na gigil po si Harry Roque, galit na galit at halos sumigaw na po siya sa kanyang pagbanat po kay PBBM at sa pamilya po ni PBBM. Ang sa akin lang po bilang reaksyon mga kababayan, alam naman po natin pare-pareho kung ano pong desisyon ng mga korte patungkol po sa mga kaso na kinaharap po ng pamilyang Marcos. Meron pong mga desisyon ng Supreme Court dyan, may mga naipanalo sila at meron din po silang natalo, no? Pero sa ngayon po, wag na po natin pag-usapan yan dahil yan na po yung matinding pinagdebatihan natin nung 2022 election, ano? Alam po natin kung anong totoo patungkol po dyan. Ang sa akin lang, ito po si Harry Roque ay isang malaking hypocrite at hindi na po natin dapat pinapaniwalaan. Sirang-sira na po ang kanyang kredibilidad at ang kanyang integridad. Bakit ko po nasabi yan? Dahil po ng 2022 election, senatorial debate sa SMNI, yan po si Harry Roque ang mismo nagsabi na wala po siyang nakitang records ng pagnanakaw po ni PBBM. Yun po yung pagkakatanda ko. Ang Harry Roque na ito, na sumisigaw na magnanakaw po ang family ni PBBM, na galit at sumisigaw at gigil na gigil. Narinig niyo naman po yung pagsigaw niya na magnanakaw po ang pamilya po ni PBBM, ano? Yang Harry Roque na yan, na sigaw ng sigaw ngayon, ay siya ring Harry Roque na nagsabi na wala daw siyang nakitang records ng pagnanakaw ni PBBM noong senatorial debate sa SMNI. Napanood po natin yan pare-pareho, no? So yun po yung pagkakatanda kong sinabi ni Harry Roque. Ngayon ang tanong, bakit po iba na ang sinasabi ng isang Harry Roque, mga kababayan? Kaya sinasabi ko sa inyo, tignan niyo po ang integridad at kredibilidad ng taong ito. Sirang-sira na po. Hindi na po abogado ang tingin sa kanya ng mga tao. Hindi na profesor ang tingin sa kanya ng mga tao. Binabastos na siya kung ano-ano ng salita ang sinasabi sa kanya at pang-iinsulto dahil din sa kagagawan niya. Unang-unang inconsistent ka, paiba-iba ka na sinasabi. Noong magkakabati pa kayo, magkakasama pa kayo nila PBBM, ikaw na mismo nagsabi, wala kang nakitang records. Tapos ngayon, na dahil nasusukol ka at may mga kaso kang dapat mong harapin at meron kang dapat ipaliwanag sa korte, ganyan na ang binubuga ng bibig mo. Ganyan na ang sinisigaw mo. Na magnanakaw si ganito, na magnanakaw ang pamilyang ito. Ganyan ka na. Dahil nasusukol ka. Pero pagdating sa mga Duterte, wala kang masabing kahit katiting na negatibo. So mga kababayan, paniniwalaan pa ba natin ang isang Harry Roque? Kung gayong noong 2022, magkakakampi pa sila, siya yung todo tanggol at todo depensa at paliwanag. Tapos ngayon siya yung bumubuga ng mga sinasabi niya ngayon na negative at against kay PBBM at sa pamilya ni PBBM. Anong masasabi niyo po sa ganyang uri ng tao, mga kababayan? Na alam mo, kahit totoo pa siguro yung sinasabi mo, wala nang maniniwala sa'yo. Dahil inconsistent ka at hypocrite ka at nagsasalita ka lang ngayon ng mga negatibo patungkol kay PBBM dahil sukol na sukol ka na. Dahil hindi mo nagugustuhan yung nangyayari sa'yo. Dahil pinapanagot ka na ng batas. Pero noong kampante ka, komportable ka, maayos ang buhay mo, at hindi pa nakikita yung mga di umano'y baho na ginawa mo na may kinalaman sa Pogo, wala kang masabing hindi maganda. Wala kang masabing negatibo. Puro papuri ka at yung ibang sinisiraan mo. Pero ngayon, ibang-iba na, Harry Roque, ang binubuga ng bibig mo. Ibang-iba na. So, sino pang maniniwala sa'yo?
Hindi na profesor, hindi na abogado ang tingin namin sa'yo. Ang tingin namin sa'yo, huwag na lang natin sabihin mga kababayan dahil below the belt po yung gusto kong sabihin. Pero wala na eh. Ang trato sa'yo ng taong bayan ay basura na. Hindi ka na iginagalang, hindi ka na nare-respeto. Sa bagay, wala ka naman na sigurong pakialam kung tinatawag ka ng butanding, tinatawag ka ng humbading, tinatawag kang humba. Yung dinedisplay mo sa publiko, nakikipag-away ka sa publiko. Parang nag-iiskandalo kayo doon dahil sa pagkain, tapos ngayon sumisigaw ka, bumubuga ka ng mga ganyang bagay, salita at negatibo patungkol kay PBBM. Pero noong 2022, magkakakampi kayo, ikaw yung tagapagtanggol, taga-justify at taga-pagpaliwanag. Sino sa palagay mo ang maniniwala sa'yo? Harry Roque, sinira mo, ikaw ang sumira sa credibility mo at ikaw ang sumira sa integrity mo. Sinira mo yung sarili mo, binagsak mo sa putikan yung sarili mo. Kaya kung ano man yung mga sinasabi ng mga tao sa iyo ngayon, at kung ano yung mga kinakaharap mo ngayon, at kung ano yung sitwasyon mo ngayon, kung kalunos-lunos yan, kaya ka nagkakaganyan ngayon, lahat yan ay kasalanan mo. Umpisa pa lang, hindi ka na katiwa-tiwala eh. Ang hirap mo ng pagkatiwalaan. Hindi pa nanalo si Duterte noong 2016. Ano mga banat mo sa kanya? Ang dami mong banat sa kanya noon. May video ka na nag-viral na sabi mo, sa pagkakaalala ko ha, correct me if I'm wrong, wag iboto si Duterte dahil ganto ganyan, mamamatay tao. Yung po yung natatandaan ko, correct me if I'm wrong. Yung po yung natatandaan ko sa video niya. Na hinihikayat niya yung mga taong bayan na wag iboto si Duterte. Tapos nung nanalo si Duterte at binigyan siya ng pwesto, puring-puring niya si Duterte. Palakpak siya ng palakpak, tagapagtanggol, taga-justify, tagapagpaliwanag. Kahit pa, alam mo yun, literal na nagkamali si Duterte sa sinabi niya, si Harry Roque gagamit ng mental gymnastic, babaluktotin ng tuwid, itutuwid ang baluktot, para lamang ma-justify, ipaliwanag at pagmukaing tama ang sinabi ni Duterte. So, hindi pa nanalo si Duterte, puro negatibo sinasabi niya, nung nanalo, puro papuri. Tapos, ngayon naman, kay PBBM, nung magkakampi sila noong 2022, puro papuri, justify, paliwanag, pagtatanggol. Pero ngayon, nasa na yung nasusukol, puro negatibo, puro kasiraan, puro buga ng mapapait na salita si Harry Roque laban kay PBBM. So, sino pang maniniwala sa'yo, Harry Roque? Sirang-sira ka na sa mga tao, sinira mo ang integrity mo, ang kredibilidad mo. Hindi ka na pinaniniwalaan ng mga tao. Siguro meron man mga DDS dahil pabor sa kanila yung mga sinasabi mo. So mga kababayan, kayo na po ang humusga. Kayo na po ang magsabi sa comment section below. Dapat pa bang paniwalaan ng taong ito? May credibility pa ba ito? May integrity pa ba ito? Meron pa ba itong ipagmamalaki na dangal sa taong bayan sa mga Pilipino? Hindi ka na tinuturing na profesor at hindi ka na tinuturing na abogado, Harry Roque. Dahil ikaw, naturingan kang abogado, tinakasan mo yung mga kaso mo. Hindi mo hinaharap, abogado ka pa naman. Anong klase yan? Tinakasan mo yung mga kasong isinampalaban sa'yo, abogado ka, bakit hindi mo ipagtanggol yung sarili mo? Masisisi mo ba kami kung isipin namin na meron kang kinakatakutan, na maaaring guilty ka? Masisisi mo ba kami kung isipin namin na ganun nga? Tapos ngayon, sukol na sukol ka, bubuga ka ng lahat ng negatibong salita laban sa aming presidente. Anong klaseng tao ka, Harry Roque? Kayo nang humusga mga kababayan. Kapag nakabalik ang mga ito, alam na po natin ang gagawin ng mga yan at alam na po natin ang magiging senaryo kapag nanalo ang mga yan sa 2028. Ngayon pa lang, kung mambastos at kung maging yung pagiging ipokrito nila at yung pagbuga nila ng mga salita kay PBBM ay wagas, ang lala. Tila ba ang lilinis nila? Pero siya mismo hindi niya hinaharap yung mga kaso niya. Pero siya yung may audacity at may confidence na bumuga ng mga binubuga niya ngayon laban kay PBBM. So kung mananalo yan mga yan sa 2028, alam na po natin kung anong gagawin ng mga yan. Kayo na po ang humusga. Nasa kamay po natin ang kapalaran ng Pilipinas sa 2028. Maraming pong salamat sa panonood.